Tumulo ang kanyang mga luha sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ito. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nagpatuloy si Hajan, "Pasensya na kung nagdulot ako ng sobrang hirap sa iyo. Ayokong sisihin mo ako kung hindi mo ako mapatawad." Habang iniisip ni Zeping ang mga sinabi ni Hajan, napagtanto niyang nagbago na ang kanyang kapatid at hindi na siya kinasusuklaman. Hindi napigilan ni Zeping ang kanyang sarili at tuluyang umiyak, habang marahang pinahid ng batang master ang luha mula sa kanyang mukha. Ang tagpong ito ay nagdala ng matagal ng inaasam-asam na ginhawa sa batang master. Sinubukan niyang aluin ang kapatid, umaasang titigil na ito sa pag-iyak at maibabalik ang dati nilang ugnayan. Lihim na nasaksihan ng mga gwardya ang tagpo. Muli silang nabigla sa kaganapan, hindi nila inaasahang makikita ang batang master sa ganoong emosyonal na kalagayan. Lumipat kami sa Guangzhou, isang lugar na napapalamutian ng mga dahon ng taglagas, kung saan may bahay na nakatayo malapit sa baybayin. Nagpasya ang batang master at ang kanyang kapatid na maghapunan ng masarap na isda upang tuluyang magkasundo. Habang nag-uusap, nagkaroon sila ng normal na talakayan pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay. Napansin ni Jinpeng na nagbago ng husto ang lakad ng kanyang kapatid, halata na hindi na siya ang dating siya, tila naging ganap na ibang tao. Habang kumakain si Jinpeng ng isda, napansin niyang gumagalaw ang ki energy sa katawan ng kanyang kapatid na si Hain, na labis niyang ikinagulat. Ipinaliwanag ng batang master na ginugol niya ang huling 3 araw sa ancestral house, kung saan siya nagsanay ng lotus meditation at nagpapalibot ng chi energy gamit ang soaring swallow method. Napakadelikado nito para sa kanya dahil hindi pa handa ang kanyang katawan at masyado pang bata para sa ganoong pagsubok. Ang stress na dulot nito sa kanyang mga ugat, buto, at kalamnan ay maaaring magdulot ng pagbagsak sa kanyang kalagayang pisikal. Sa kabila ng sakit at mga balakid, nilampasan niya ang mga ito upang mailabas ang kanyang ki energy. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman at lakas upang basagin ang pader ng kabiguan at umakyat sa bagong antas. Ito ang nagpaalab sa kanyang ki energy at nagbigay sa kanya ng pagkakataong higaitan ang sarili. Gayunpaman, napakahirap nito, at halos hindi kayanin ng kanyang katawan ang bigat ng pagsasanay. Matigas ang kanyang paninindigan, pinipilit na huwag sumuko sa kabila ng hirap, kahit pa may dugo ng umaagos mula sa kanyang ilong. Habang pinapanood siya ni Jinpeng, naisip nito ang kahusayan ni Hain at binigyan siya ng 7 bituin para sa kanyang teknik. Sa labis na pagkagulat, napagtanto ni Jinpeng na posibleng na master na ni Hain ang masalimuot na teknik na ito. Kinumpirma ni Hain na tunay ngang na-master niya ang soaring swallow method. Tumayo pa si Jinpeng mula sa kanyang upuan dahil sa labis na paghanga. Binati niya ang kanyang kapatid dahil sa pagkamit ng ganitong kahangahangang tagumpay sa maikling panahon. Ang pagbabago sa kanyang lakad dahil sa paggising ng ki energy ay isa pang patunay ng tagumpay na ito. Napakahanga na ang nakababatang kapatid ay napansin ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang katawan sa simpleng pagtingin lamang. Napagtanto ni Hain na nakagawa siya ng isang pambihirang bagay, ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari sa tahimik nilang hapunan. May dumating na mga kaibigan ni Jinpeng, 3 sila, at isa sa kanila ay tila malakas. Nagpasya ang nakababatang kapatid na batiin sila at pumunta sa pintuan upang buksan ito, ngunit bigla siyang nabangga sa isa sa mga ito. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang babaeng nakatingin sa kanya nang may hindi maipaliwanag na pagkayamot, tila siya isang bagay na hindi kaaya-aya. Wala siyang pagkakataong humingi ng tawad dahil basta na lang siyang nilampasan ng mga ito. Isang lalaki ang dumaan malapit sa kanila at nagtanong sa babae kung hindi ba maganda ang tanawin mula sa bintana ng bar. Sa malamig na tono, sumagot ang babae, "Hindi ko gusto ang tanawin," at ipinakilala ang sarili bilang si Nam Gansang H. Pinagmamasdan ng ating bida ang magkapareha habang iniinom ang kanyang tsaa at kumakain, tahimik na nakikinig sa kanilang usapan habang bahagyang nakakunot ang noo at nakatakip ang mukha sa tasa. Iminungkahi ng lingkod ni Nam Gan na subukan niyang tikman ang isda sa restoran upang mapagan ang kanyang pakiramdam. Subalit sa kanyang pagsasalita, napansin niya si Jinpeng at nagulat sa kanyang presensya. Nang makita ni Jinpeng ang kanyang kaibigan, inimbitahan niya itong makilala ang kanyang nakatatandang kapatid na nagdulot ng pagdududa sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakilala ng batang master ang sarili bilang si Hajan at yumuko bilang pagbati sa mga kaibigan ng kanyang kapatid. Bumati rin ang binata sa pagbati ng batang master. Ngunit bigla na lang naputol ang katahimikan nang magsalita si Nam Gansang. Galit siyang nagreklamo dahil dinala siya roon para lamang sa tanawin.
Nahirapan ang binata na balansehin ang pagpapasaya sa babaeng kasama niya at ang pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ang tanging naisip niyang gawin ay mag-order ng pagkain para sa kanilang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, napuno ang mesa ng masasarap na pagkain. Gayunpaman, nagalit ang dalaga nang makita ang mga pagkain at itinapon ang kanyang galit sa kaibigan niyang si Jinpeng. Nalungkot ang nakababatang kapatid, si Jinpeng, nang makita ang kaibigan sa mahirap na sitwasyon. Naramdaman niya pang lalo ang bigat ng sitwasyon dahil inimbitahan niya ang kanyang kapatid na si Hain sa lugar na nagkaroon ng kaguluhan. Humingi ng paumanhin si Jinpeng sa kanyang kapatid, ngunit sinigurado ng batang master na ayos lamang ang lahat. Kapatid, huwag kang mag-alala. Mas mabuti pang magbigay ka ng inumin bilang pagdiriwang sa bagong teknik ko, ani Hain habang itinataas ang kanyang baso. Ngumiti si Jinpeng at tumugon, umorder ka ng kahit ano, handa akong ilibre ka sa lugar na ito. Ang kainan sa gilid ng ilog ay napaka-elegante at maraming naaakit dahil sa ganda nito. Ngunit sino ang mag-aakalang magagalit ang isa sa mga hostess at magdudulot ng kaguluhan? Ang dalaga, na tila nawala ng kontrol, ay pinagalitan ng kanyang kaibigan at lingkod, inakusahan silang mga ignorante. Sinubukan nila siyang pakalmayin upang maiwasan ang kahihiyan, ngunit itinuring niya ang mga tao sa paligid bilang mabababang nilalang, parang mga insekto lamang. Nasaktan ng ibang parokyana ng bar sa mga sinabi ng dalaga. Napansin ni Jinpeng ang pagtaas ng tensyon at naramdaman niya ang galit dahil sa pang-aalipusta, lalo na sa sarili niya. Nagkaroon ng kaguluhan sa bar, ang mga bisitang naroon ay nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Nang mapansin ng dalaga na ang mga kinatawan ng Pax at Yen Great Clan ay nakatingin sa kanya, tumawa lamang siya. Sinabi niyang matagal nang kinikilala ng Namgan Clan ang Yen Clan bilang isa sa 7 dakilang angkan. Nagbigay siya ng nakakainsultong komento na ikinasira ng mga nakikinig, kabilang na ang lasa ng alak sa baso ni Hain. Bagamat hindi siya nagalit, napansin niya ang masama niyang pakiramdam sa sitwasyon. Hindi nakatiis si Jinpeng sa mga insulto at tumayo mula sa kanyang upuan. Pinagmamasdan siya ng batang master, nagulat sa kakaibang reaksyon ng kanyang kapatid. Naramdaman ni Hain ang biglaang pagsiklab ng Kai energy na bumalot kay Jinpeng. Tila hindi niya kayang pigilan ang galit ng kanyang kapatid. Tumayo si Jinpeng ng mariin at sinubukang kalmayin siya ni Hain, ngunit walang epekto ang kanyang mga salita. Biglang tumayo si Jinpeng mula sa mesa at sumigaw ng malakas sa hostess. Sinumbatan niya ito dahil sa labis na kalayaan sa pag-uugali at pagiging bastos. Laking tuwa ng dalaga dahil sa wakas ay may samaway sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Jinpeng, iginiit na lumabag ito sa wastong asal at idinagdag na hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Ganito ba ang wastong pag-uugali bilang miyembro ng Namgan Clan? Tanong ni Jinpeng, malinaw na tinutukoy ang angkan ng dalaga. Narinig ng dalaga ang kanyang sinabi at nginitian siya. Maya-maya, tumawa siya ng malakas, napahawak sa kanyang tiyan dahil sa sakit dulot ng pagtawa. Akala mo ba espesyal ka dahil miyembro ka ng isang dakilang angkan? Tanong ng dalaga habang tumatawa ng malakas. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw, tila inaasar si Jinpeng. Ngunit mariing sumagot si Jinpeng, walang kinalaman dito ang Namgan Clan. Kung hindi dahil sa kanyang angkan, malamang hindi nakatanggap ng maayos na edukasyon ang dalaga. Ang mga salitang ito ni Jinpeng ay labis na ikinagalit ng babae. Tinitigan niya si Jinpeng na parang biktima at nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang kamao sa mesa. Sa lakas ng enerhiya, nagkalure-lure ang lamesa. Tumayo siya sa harap ni Jinpeng, kasama ang kanyang lingkod, na may galit na ekspresyon. Pagkatapos ng saglit na pag-aalinlangan, sinabi niya kay Jinpeng na handa siyang subukan ang tapang nito at patunayan ang katapatan ng kanyang mga salita. Pinanood ng batang master ang sitwasyon, at nagpasya siyang makialam. Sinabi niya kay Jinpeng na kung makatagpo siya ng ganitong uri ng tao sa hinaharap, mas mabuting baliwalain na lamang ang mga ito dahil sila'y walang ibang lunas kundi ang mahigpit na disiplina. Nang marinig ito, tinanong ng babae kung balak ba talagang itama ang kanyang asal sa pamamagitan ng pananakit. Itinuro niya ng agresibo si Jinpeng, inutusan ang kanyang lingkod na paluhurin ang mga ito sa harap niya. Ang lingkod, na dati may matinding respeto sa babae, ay natakot dahil alam niyang hindi niya magagawa ang iniutos. Gayunpaman, sinampal siya ng dalaga at pinaalalahanan kung sino ang may kontrol. Sinabi niya sa lingkod na kung nais nitong manatiling malaya ang kanyang pamilya sa kanilang lupain, dapat niyang pilitin ang mga binata na lumuhad. Lumapit ang lingkod kina Han at Jinpeng,
Dala ang utos ng dalaga, at hinimok sila na sumunod. Ngunit si Hon, ang reincarnated na master, ay hindi papayag sa ganitong klaseng kawalang galang. Hinawakan niya ang ulo ng lingkod, pinabagsak ito sa lupa habang naglalabas ng malupit na enerhiya. Bagamat hindi niya nais patayin ang lingkod, nagpasya siyang parusahan ito para sa pagiging bastos. Hinawakan niya ang ulo nito ng mahigpit at itinapon sa ere, kasabay ng isang malakas na hampas na ikinagising ng lingkod sa kanyang kasalanan. Ang lakas ng hampas ay tumagos sa lingkod, na mahihirapan ng bumangon muli. Napansin ng prinsesa na sa halip na si Jinpeng ang lumuhad, ang lingkod niya ang nawala ng malay dahil sa suntok. Galit na galit ang dalaga sa kawalang galang na ipinakita sa kanya, kaya't siya mismo ang nagpasya na parusahan si Hon. Sumugod siya kay Hon na tahimik na naghihintay. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili dahil alam niyang tama siya. Nagpakita siya ng fighting stance at hinintay ang dalaga. Inilabas ng babae ang Heavenly Wind Technique ng kanilang angkan, umaasang mababali ang lahat ng buto ni Hon gamit ang kanyang lakas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang kumilos ang kamay ni Hon, na tila ginabayan ng sarili nitong enerhiya. Naramdaman ng dalaga ang kakaibang enerhiyang bumalat sa kanyang braso, pinilipit ito at hinadlangan ang kanyang galaw. Sa isang iglap, hawak na ni Hon ang kanyang siko, handang baliin ito. Ang biglang sigaw ng dalaga ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Hindi niya maunawaan kung paano naputol ang kanyang enerhiya, ngunit hindi tumigil si Hon. Tinarget niya ang paang suporta ng dalaga, dahilan upang ang mga buto nito ay mabasag at magkapira-piraso. Bumagsak ang dalaga sa lupa, walang magawa. Ang kanyang braso ay wala ng silbi, at ang kanyang binti ay labis na nasira kaya't hindi niya naramdaman kung gaano ito kabilis nangyari. Ang kanyang sigaw at luha ay narinig sa buong lugar. Hindi na siya makapagtimpi, at sa kanyang kawalan ng pag-asa, nawala ang kanyang dating tiwala sa sarili. Habang umiika-ika, pilit na lumalayo ang dalaga sa pamamagitan ng paglakad gamit ang isang paa. Sinubukan niyang makatakas mula kay Hon. Sa mga sandaling ito, naalala ng batang master ang isang kasabihan mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi mahalaga ang kaliitan ng pinsala, hanggat hindi ka pa nasasaktan. Kung gayon, wasakin mo ang iyong mga kaaway. Nang marinig ito, nanlumo ang dalaga. Nauutal niyang sinabi kay Hon na huwag siyang lapitan at tigilan na ang ginagawa. Ang bawat salitang binitiwan ni Hon ay tila utos ng emperador ng kadiliman na siya sa kanyang nakaraang buhay. Sa sakit at pagkadismaya, hindi na alam ng dalaga kung ano ang sasabihin. Sa halip, tinawag niyang bastos si Hon habang umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Pinanood lamang ni Hon ang kanyang pagdurusa. Tahimik na naghihintay sa susunod na sasabihin ng dalaga. Ngunit hindi tumigil ang prinsesa. Nagbabanta siyang nasa panganib ang angkan ni Hon. Sinabi niyang hindi niya malilimutan ang pagkawasak ng buong Pangyayong clan na naging malamig ang dating ng kanyang mga salita. Sa kabila nito, hindi natinag si Hon. Kalma siyang lumapit sa dalaga, umupo, hinawakan ang kamay nito, at tahimik na nagtanong, ano ang gagawin mo? Ang tanong na yun ay nagdulot ng malamig na pakiramdam sa dalaga. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit nagpatuloy si Hon, itatanong ko lang, paano mo wawasakin ang aking angkan, at ako? Sa puntong yun, napagtanto ni Jinpeng na samobra na ang sitwasyon. Ngunit wala siyang magawa upang pigilan ang kanyang kapatid. Binalaan ng dalaga si Hon na kapag sinabi niya sa kanyang angkan ang ginawa nito sa kanya, magkakaroon nito ng malalaking konsekuwensya. Bigla na lamang sinipa ni Hon ang lahat ng kasangkapan sa paligid. Pinulot niya ang isang matalim na piraso ng kahoy at itinaas ito sa ulo ng dalaga. Sabi niya, papatayin kita at ibaon. At hindi malalaman ng angkan mo ang nangyari. Dahil dito, nagumpisa ng umiyak ng malakas ang dalaga, humihingi ng tulong. Ngunit si Hon, na tila nagugustuhan ang kanyang ginawa, ay sumagot ng malamig. Para sa kanya, isang leksyon ang naituro sa prinsesa. Kinabukasan, matapos ang insidente, pumunta ang magkapatid sa opisina ng kanilang ama upang harapin ang mga posibleng kahihinatnan ng kanilang ginawa. Sa opisina, hinihingi ng ama ang buong paliwanag sa nangyari. Naghain siya ng tsaa, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang mga anak na nagdala ng matinding problema. Habang umiinom ng tsaa, sinabi ni Hon ang detalye ng argumento na humantong sa gulo. Sumagot ang ama na ang paliwanag na iyon ay hindi sapat. Hindi niya hinihingi ang dahilan, nais niya ng malinaw na solusyon. Umupo si Hon sa harap ng ama. Sa pagitan nila ay ang mas nakababatang kapatid na si Yopan na walang masabi at litong-lito sa sitwasyon.
Tahimik na nakikinig si Yopan sa usapan ng kanyang ama at kapatid, kinakabahan sa maaaring mangyari. Inilapag ng ama ang kanyang tasa ng tsaa at sinimulang ibuod ang impormasyon tungkol sa naganap na gulo. Ang anak ng Canal Clan ay may basag na muka, at ang anak ng Namon Clan ay may basag na braso at binti. May mga usap-usapan sa lungsod na ang dalaga ay may matinding internal na pinsala, pati na rin ang sugat sa balat na tatagal ng 6 na buwang pagpapagaling. Pinagtanggol ni Hon ang sarili sa pagsasabing ang dalaga ang nag-utos na humingi sila ng tawad sa kanya. Tumugon ang ama na hindi yun sapat na dahilan, maaari naman silang umalis ng walang gulo. Sinabihan niya si Hon na tigilan na ang pagiging padalos-dalos dahil ang ganitong asal ay maaaring humantong sa digmaan ng mga angkan. Ngunit hindi tinanggap ni Hon ang salita ng kanyang ama bilang huling desisyon. Nagtanong si Hon, talaga bang ganoon kalaki ang ating angkan na dapat kang mag-alala, ama? Nalito ang ama sa tanong na ito at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Hon na ang dalaga ay hindi kinikilala ang kanilang pamilya bilang isang makapangyarihang angkan. Ang mga salitang ito ay tumama ng malalim sa ama, na naging sapat na dahilan upang siya'y magalit. Paglabas ng kwarto, isinara ng batang lalaki ang pinto, hindi sigurado kung naging matagumpay ang kanyang pag-uusap sa kanyang ama o kung magtatapos ito sa isang malungkot na pangyayari. Bagamat lumalala ang sitwasyon, naniniwala siyang hindi sila ang may kasalanan sa nangyari. Kahit na ang ganitong kalupitan ay hindi tumutugma sa mga turo ng Pekto, ang brutalidad na nangyari ay malayo sa mga prinsipyo ng Peto, na siyang daan ng angkan at kalooban ng kanyang ama. Sa kanyang nakaraang buhay, sanay na sanay ang batang lalaki sa mga kaugalian ng angkan at namuhay bilang Emperor of Darkness sa loob ng 30 taon. Sa kabila ng mga maliliit na bagay, iniisip pa rin niya kung ano ang dapat gawin tungkol sa tunay na Asher Silk Technique. Kung tatanungin niya ang kanyang ama tungkol dito ngayon, malamang ay magagalit ito. Ang eksena ay lumipat sa Namgang Clan, kung saan ang isang dalaga mula sa kamakailang laban ay nakarete sa ospital. Maingat na binabandage ng mga doktor ang mga sugat sa katawan ng dalaga, sinusubukan nilang mapalitan ang mga bandage sa tamang oras. Nakahiga ito ng walang galaw, nagdanas ng malubhang pisikal at panloob na mga pinsala. Sa gitna ng mahirap na kalagayan, ang tanging nakikiramay sa kanya ay ang kanyang ama, ang pinuno ng Namon Clan. Tinanong ng ama ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Sumagot ang doktor na hindi ganoon kalala ang sitwasyon gaya ng unang tingin, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang kalagayan ng kanyang isipan dahil siya ay dumaranas ng matinding psikolohikal na trauma. Naniniwala ang doktor na siya ay naguluhan, sapagkat kahit nagagaling ang mga pisikal na sugat sa loob ng 6 na buwan, mas mahirap maghilom ang kanyang isipan. Nakatingin ang pinuno ng angkan sa kanyang anak na may malasakit sa hindi pagkakaunawaan na ito. Habang nakahiga ang dalaga sa ospital, malinaw na siya ay tinatablan ng mga delusyon at hallucinations. Bigla na lang pumasok ang anak na lalaki at nagbaw ang doktor bilang pagpapakita ng respeto. Tinawag ng anak sa kanya, "Kamusta, tatay?" Tuwa ang naramdaman ng ama nang makita ang kanyang pangalawang anak na si Hang. Tinanong ni Hang ang ama kung ano ang palagay nito tungkol sa sitwasyon. Sumagot ang ama na masakit sa kanya na makita ang kanyang anak na nasaktan ng ganito. Idinagdag ng ama na gusto niya sanang matutunan ng kanyang anak ang mga aral ng buhay. Hindi nag-atubiling sabihin ni Hang sa ama na ang pangyayaring ito ay nagbigay ng pagkakataon para matutunan ng lahat, ngunit para sa kanya, hindi maaaring patawarin ang mga bandido. Ipinunto ni Hang na ang pagtulong sa kanya upang ma-realize ang halaga ng buhay ay hindi ang moral ng kwento. Sinabi ng ama na ang may kagagawa ng lahat ng ito ay mula sa Yen Clan na naglakas loob humihiya sa kanyang anak. Itinuro ni Hang na ang Yen Clan ay 50 taon pa lamang at nagsimula ng umatake sa Namgon Clan. Nagbigay si Hang ng tanong na nagpatingin sa bawat isa sa kwarto, walang pag-aalinlangan bang iiwan lang ng ama ang mga bandido na ito? Sumagot ang ama ng walang pag-aalinlangan, hindi ko sila iiwan. Gusto kong maghiganti. Ang katotohanan na nasaktan ng kanyang anak ay hindi nangangahulugang tatanggihan niya ang hamon ng ganitong kapangyarihan. Natuwa si Hang sa sinabi ng ama at sumang-ayon sa kanyang mga salita. Dahil sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan, hindi maaring magpadalos-dalos sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng mga salitang yon, tinanong ng ama si Hang tungkol sa bandido. Sumagot si Hang na tiyak niyang aayusin ito, dahil natukoy na ang may kagagawan at wala nang dahilan para magmadali. Isa pang tanong na kinabahala ni Hang ay ang tungkol sa meeting ng mga tagapagmana, kung kailan at saan ito gaganapin.
Ngayon, lumipat tayo sa Ye Knight clan, kung saan ibinalita ng ama ang tungkol sa meeting ng mga tagapagmana sa kanyang bunsong anak.